Aquarius, makinig kang mabuti, matagal nang binubulong ng tadhana ang iyong pangalan. Nararamdaman mo ba ito, ang biglang mga panginginig, ang mga panaginip na ayaw kumupas, ang kakaibang hatak sa puso mo na hindi mo maipaliwanag? Hindi ito mga aksidente. Mga palatandaan ito. Inihahanda ng universo ang pagbubukas ng isang pintong inakala mong sarado na magpakailanman. Sa likod nito ay naghihintay ang isang tinig, isang mensahe, isang enerhiya na sapat na makayanig sa iyong kaluluwa at baguhin ang takbo ng iyong buhay. Hindi ito pagkakataon, ito'y tawag ng kapalaran. At ngayong gabi, ikaw na ang nakatakdang makarinig ng katotohanan. Aquarius, may mga sandali sa buhay na mas mabigat ang katahimikan kaysa sa mga salita, kung kailan tumitibok ng mas mabilis ang puso ng walang dahilan, at ang kaluluwa'y nakakaramdam ng presensyang hindi nakikita ngunit malapit. Sa paniniwalang Filipino, hindi ito basta nagkataon, ito ay mga pahiwatig, mga bulong ng tadhana na gumagabay sa iyo tungo sa isang bagay na higit pa. Marahil nagigising ka sa kakaibang oras ng gabi, may naririnig na pangalan sa iyong mga panaginip, o nakararamdam ng mga panginginig na nagpapahinto ng iyong paghinga. Ito ay mga mensahe, banayad ngunit makapangyarihan, na nagpapaalala na may isang kwentong hindi natapos na muling umiikot pabalik sa iyong buhay. Pinatutunayan ng tarot na ang nakatakda para sa iyo ay hindi mabubura ng layo, katahimikan, o panahon. May isang enerhiya na papalapit, isang koneksyong akala mong nalimutan na, ngayoy bumabalik na may layunin. At kapag nagpakilala ito, hindi ito darating ng marahan. Darating ito bilang isang tinig na sapat upang yanigin ang iyong kaluluwa at gisingin ang iyong kapalaran. Ang mga palatandaan sa iyong paligid. Aquarius, bago magsalita ang tadhana sa malalakas na alon, una itong bumubulong ng marahan sa pamamagitan ng mga senyales. Hindi karaniwan ang mga palatandaang ito ang marahang pagkatok ng universo sa iyong pintuan, inihahanda ka para sa mga bagay na malapit nang mangyari. Napansin mo na ba? Ang mga numerong paulit-ulit na sumusunod sa iyo saan ka man magpunta, 11 oras 11 minuto, 2 oras 22 minuto, o 3 oras 33 minuto na biglang lumilitaw sa orasan kapag hindi mo inaasahan. Ang biglang mga panginginig sa balat, kahit hindi gumagalaw ang hangin sa paligid mo. Ang mga panaginip na bumabalik ng paulit-ulit, dala ang parehong mukha, parehong pangalan, parehong damdaming ayaw kumawala. Sa paniniwalang Filipino, hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay mga pahiwatig, mga mensaheng dala ng hindi nakikitang mga kamay. Sabi ng ating mga nakatatanda, kapag tinatawag ka ng alaala o pangalan sa panaginip, may kaluluwa na naghahanap ng katuparan. Kapag may pangalang umuukil-kil sa puso mo habang natutulog ka, ito ay paalala ng kaluluwa na may ugnayang hindi pa tapos. Minsan, may maririnig kang tinig na mahina na tumatawag sa iyo, ngunit wala namang tao. Minsan, may mararamdaman kang presensya na tila may dumaan sa tabi mo nang hindi nakikita. Huwag kang matakot, Aquarius. Mga pagpapala ang mga ito na nagkukubli bilang misteryo. Dahil sa kulturang Filipino, kapag may boses na tumatawag sa iyo mula sa malayo, lalo na kapag walang taong nakikita, pinaniniwalaan itong espiritu ng isang taong malalim ang koneksyon sa iyo. Umaabot sila, naghahangad na marinig. Sumasang-ayon ang tarot sa katotohanan ito. Ipinapakita ng mga baraha ang enerhiyang hindi mapakali, isang kaluluwang ayaw manatiling tahimik. Naghihintay ito ng tamang sandali upang makilala at muling magsalita. At ang universo, sa kanyang walang hanggang karunungan, ay nagpapadala ng mga palatandaan para ikaw ay maging handa kapag dumating ang sandaling iyon. Tingnan mong mabuti ang mga pattern sa iyong mga araw. Ang kantang tumutugtog sa radyo na may mga salitang kailangan mong marinig. Ang biglang paglitaw ng mga balahibo, barya, o paru-paro sa iyong paanan. Kahit ang hangin, banayad ngunit may direksyon, tila gumagalaw ng iba kapag naiisip mo sila. Ito ang mga kumpirmasyon, Aquarius, na kumikilos na ang tadhana. Alam ito ng iyong espiritu. Sa kaibuturan mo, nararamdaman mong may papalapit. Para itong nakatayo sa tabi ng dalampasigan, ramdam ang paghila ng alon, alam mong may mas malakas na pagbabalik tubig na darating. At kapag dumating ito, hindi lang ito basta panandali ang sandali, ito ang tinig, ang mensahe, ang enerhiya na matagal mo nang hinihintay. Sandali, ito ang tinig, ang mensahe, ang enerhiya na matagal mo nang hinihintay. Kaya huwag baliwalain ang mga palatandaan. Yakapin mo sila. Dahil bawat panginginig, bawat bulong, bawat numerong paulit-ulit ay hindi aksidente,
ito ay paraan ng tadhana para ihanda ang iyong kaluluwa para sa sandaling yayanigin ang iyong puso at gisingin ito. Ang enerhiya ng mga kwentong hindi natapos. Aquarius, may paraan ng tadhana na balikan ang mga iniwang hindi natapos. Maaaring umusad ang buhay, lumipas ang mga taon, at lumawak ang katahimikan sa pagitan ng dalawang kaluluwa. Ngunit kung may kwento pang nakabinbin, laging makakahanap ng paraan ang universo para muling buksan ang pahina. Isipin mo. Sinubukan mo na bang ibaon ang isang alaala, ngunit muli itong bumangon sa iyong mga panaginip? Sinubukan mo bang kalimutan ang isang tinig, ngunit naririnig mo pa rin itong umaalingaw-ngaw sa mga tahimik na sandali ng iyong araw? Hindi ito mga aksidente. Sa paniniwalang Filipino, kapag ang isang ugnayan ay nananatiling hindi natatapos, ito ay nagiging parang sinulid na nagdurugtong sa dalawang espiritu, humahaba sa paglipas ng panahon at distansya, ngunit kailanman hindi napuputol. Ito ang tinatawag nating tadhana, at hindi nito hinahayaang manatiling nakatago ang mga kwentong hindi pa tapos. Madalas ipaalala ng ating mga nakatatanda, ang hindi natapos, babalikan ng oras. Ang hindi tinapos, babalik ang panahon upang kumpletuhin. At ikaw, Aquarius, ay nakatayo ngayon sa panahong iyon. Ipinapakita ng tarot ang presensya ng mga damdaming hindi natuldukan, mga pangakong naiwan sa hangin, at mga salitang hindi kailanman naibulalas. Ang mga enerhiyang ito ay hindi nawawala, sila'y nananatili sa hindi nakikita, naghihintay ng tamang sandali para muling lumitaw. Ang mga senyales na nararanasan mo ay patunay ng pagbabalik na ito. Ang mga numerong paulit-ulit, ang biglaang panginginig, ang mga panaginip na bumabalik-balik dala ang pamilyar na mukha, lahat ng ito ay mga sinulid ng tadhana na humihila sa iyo. Mga paalala na ang koneksyon ay buhay pa rin kahit natakpan ito ng mahabang katahimikan. Maaaring ito'y isang pag-ibig na hindi nasabi, isang pagkakaibigang nabasag ng walang closure, o isang ugnayang pampamilya na nagtapos na may iniwang tanong kaysa sagot. Ano man ang anyo, iisa ang enerhiya, hindi tapos, hindi payapa, at ngayoy hinahanap ang kanyang tamang katapusan. Sa puso ng bawat Filipino, alam natin ang bigat ng mga kwentong hindi natapos. Bitbit natin ito na parang mga anino, madalas nating nasasabi, may kulang. May nawawala. At gaano man tayo lumayo, laging tinatawag tayo pabalik ng kawalan. Aquarius, ibinubulong ng tarot na dumating na ang panahon para harapin ang mga iniwan noon. Hindi ito parusa, ito ay kagalingan. Ang tinig na muli mong maririnig ay magdadala ng bigat ng pagsasara, ng katotohanan ng pagtatapat, o ng kapangyarihan ng muling pagkakaugnay. At bagaman yayanigin nito ang iyong kaluluwa, palalayain ka rin ito. Hindi hinahayaan ng tadhana na ang katahimikan ang magkaroon ng huling salita. Pinahihintulutan nito ang pagbabalik, pagbubunyag, at panibagong simula. Ang tinig na darating sa iyo ay hindi lang mula sa isang tao, ito ay mula sa mismong kapalaran, nagpapaalala na ang tunay na nakalaan para sa iyo ay kailanman hindi mabubura. Kaya ihanda ang iyong sarili. Papalapit na ang enerhiya ng mga kwentong hindi natapos, at malapit nang bumalik sa iyong buhay ang dating nawala. At kapag nangyari yon, mauunawaan mo kung bakit kailanman hindi hinayaan ng tadhana na ito'y maglaho. Lihim na mensahe ng tarot para sa Aquarius. Aquarius, hindi nagsisinungaling ang mga baraha ng tarot. Ipinapakita nila ang hindi nakikita ng mata, ngunit matagal nang alam ng kaluluwa. Nang inilatag ko ang mga baraha para sa iyo, isang makapangyarihang mensahe ang lumitaw, isang kumpirmasyong lahat ng nararamdaman ng iyong espiritu ay totoo. Ang unang baraha ay damuon. Sa tarot, sumisimbolo ito ng ilusyon, mga nakatagong katotohanan, at mga mensahe mula sa ating walang malay. Para sa iyo, Aquarius, ang mga panaginip na bumabalik at ang mga bulong na iyong naririnig ay hindi aksidente, tunay ang mga ito. Ginagabayan ka nila patungo sa mga lihim na matagal nang natatabunan ng katahimikan. Sa paniniwalang Filipino, ang buwan ay sagrado, isang tagapagdala ng emosyon at hindi nakikitang enerhiya. Nagbibigay ito ng liwanag sa gabi ngunit nagtatago ng mga anino, paalala na ang mga lihim ay laging naghahanap ng pagkakataong mabunyag. Ang ikalawang baraha ay The Lovers. Hindi lamang ito tungkol sa pag-ibig, sumasagisag ito sa malalim na koneksyong espiritual, sa pagpiling dapat gawin, at sa ugnayang hindi binibitawan ng tadhana. Para sa iyo, Aquarius, ito ang enerhiya ng kwentong hindi natapos. Ipinapakita ng lovers na ang iyong puso at ang kaluluwa ng isa pa ay nananatiling magkadugtong, gaano man kalayo ang panahon o gaano man katahimik ang pagitan ninyo. Ang ikatlong baraha ay Judgment.
Nagsasalita ito ng paggising ng mga tinig mula sa nakaraan at ng katotohanang bumabangon mula sa katahimikan. Sa kulturang Filipino, kapag may tinig tayong naririnig sa panaginip o sa mga tahimik na sandali, naniniwala tayo na ito'y espiritu na nais makipag-ugnay. Kumpirmasyon ito ng judgment, isang tinig, pamilyar ngunit makapangyarihan, ang muling darating upang gisingin ka. Maaaring yanigin nito ang iyong kaluluwa, ngunit darating ito na may layunin upang magdala ng pagsasara, kalinawan, o pagtatapat na matagal nang nakatago sa mga anino. Sama-sama, naghahabi ang tatlong barahang ito ng mensahe na hindi mo maaaring ipagsawalang bahala. Sinasabi ng damuon na pagkatiwalaan mo ang mga senyales. Paalala ng The Lovers na ang koneksyon ay hindi pa napuputol. At ibinubunyag ng judgment na magsasalita na muli ang tadhana at yayanigin ang iyong puso upang magising. Aquarius, ang pagbasa ng tarot na ito ay hindi lamang hula, ito ay kumpirmasyon. Inaayos na ng universo ang mga piraso, inihahanda ang landas, at ipinapadala ang mga palatandaan upang maging handa ka sa pagbabalik ng tinig. At babalik ito. Gaya ng paghila ng alon ng buwan, gaya ng pagbasag ng tunog sa katahimikan, at gaya ng pagbabalik ng mga kwentong hindi natapos, ang koneksyong inakala mong nawala ay ginagabayan pabalik sayo. Hindi ipinapangako ng mga baraha ang kadalian, ngunit tiyak ang katotohanan. At sa pusong Filipino, ang katotohanan ay sagrado, ito'y nagpapagaling, nagpapalaya, at nagbabago. Kaya buksan mo ang iyong espiritu, Aquarius. Nagsalita na ang tarot, at ipinapahayag nitong malapit nang dumating ang isang mensahe, isa na magpapaalala sa iyo na ang tadhana ay laging nakakahanap ng paraan. Pamahiin at karunungang ninuno. Aquarius, sa bawat tahanang Filipino, hindi lamang sa mga kwento na ipapasa ang karunungan, kundi sa mga pamahiin, mga paniniwala at gawin na nag-ugnay sa atin sa mga puwersang lampas sa ating nakikita. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang buhay ay hindi lang pisikal, ito'y palaging espiritual, may mga hindi nakikitang enerhiya na gumagabay sa bawat hakbang natin. At sa landas mo ngayon, may dala ring mensahe ang mga sinaunang paniniwalang ito. Naalala mo ba ang babala ng ating mga nakatatanda? Huwag kang sumagot kapag tinatawag ka ng hindi mo nakikita. Bakit? Dahil alam nila na ang mga tinig mula sa di nakikitang mundo ay madalas dumarating kapag may espiritong balisa, kapag may kaluluwang nais marinig. Para sa iyo, Aquarius, hindi lang ito babala, ito ay kumpirmasyon. Ang presensyang nararamdaman mo, ang tinig na gumigising sa iyong puso, ay hindi guni-guni. Ito ang hila ng tadhana, tumatawag, naglalapit upang muling magkakilanlan. Isa pang pamahiin ang nagsasabing kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang tao, iniisip ka ng kanyang kaluluwa. Madalas sabihin ng ating mga lola, kapag panaginip ay paulit-ulit, mayroong kaluluwang hindi mapakali. Kung ang parehong tao ay bumabalik sa iyong panaginip, ito ay dahil nakatali ang kanilang enerhiya sa iyo at ayaw pang kumalas. At hindi ba't, Aquarius, may isang tao kang matagal nang napapanaginipan? Ang panaginip na iyon ay hindi ilusyon, isa itong paalala mula sa ating mga ninuno na ang mga bigkis ng tadhana ay umuugong sa paglipas ng panahon. Naniniwala rin ang ating mga ninuno sa mga palatandaan, ang biglang pagkatok ng pinto kahit walang tao, ang pagkurap ng kandila, ang pag-awit ng ibon sa gabi. Bawat senyales ay may ibig sabihin. Isang tinig sa katahimikan, lalo na kung tinatawag ang pangalan mo, ay pinaniniwala ang may dalang mensahe na naghihintay lamang na matanggap. Sa iyong paglalakbay, Aquarius, sinasabi ng mga senyales na malapit na ang muling pagkakaugnay. Maging sa mga ritual, gumagamit ng mga tinig ang ating mga ninuno. Naniniwala silang mas makapangyarihan ang mga dasal na binibigkas kaysa sa mga dasal na ikinukubli. Kaya't ang mga nobena, pag-usan ng dasal, at mga bulong ng intensyon sa ilaw ng kandila ay itinuring na sagrado. Pinaniniwalaan nilang ang salitang binigkas ay nagbubukas ng daan sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita. At malapit mo nang marinig ang mga salitang may ganitong kapangyarihan, mga salitang yayanig sa iyong espiritu, at gigising sa katotohanang matagal mo nang inaantay. Aquarius, ang pamahiin ay hindi basta pamahiin lamang, ito ay karunungang ninuno na nakaukit sa ating kultura. Ito ang tulay sa pagitan ng ating nalalaman at ating nararamdaman. At ngayon, ginagamit ng tadhana ang parehong mga palatandaan, parehong mga tinig, upang ihanda ka. Ang mga kinatatakutan ng ating mga ninuno ay kanila ring iginalang dahil alam nilang totoo ito. At ganoon din ang gawin mo. Magtiwala ka sa karunungang ito. Pahalagahan mo ang mga palatandaan.
Dahil ginagabayan ka nila papunta sa sandaling magsasalita na ang tadhana, hindi lamang sa mga panaginip o senyales, kundi sa pamamagitan ng isang tinig na matagal nang naghihintay sa katahimikan. Isang tinig na nakalaan para sa iyong kaluluwa. Mga ritual para ihanda ang iyong puso. Aquarius, kapag inihahanda ng tadhana na ibalik ang isang tinig sa iyong buhay, hindi sapat na basta maghintay lamang, kailangan mo ring ihanda ang iyong puso at espiritu upang tanggapin ito. Sa tradisyong Filipino, ang mga ritual ay hindi lamang mga gawain, sila ay mga tulay sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita, ng tao at ng banal. At ngayon, tinatawag ka ng universo na gawin ang maliliit, ngunit makapangyarihang hakbang upang iayon ang sarili sa mga bagay na paparating. Ang unang ritual ay ang pagsisindi ng puting kandila. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang apoy ay nagdadala ng mga dasal ng puso paitaas, nililinis ang dilim at nagbubukas ng liwanag ng kalinawan. Sindihan ang isang puting kandila sa gabi, bulungan ang pangalan ng taong iniisip mo o ng bigkis na ramdam mong nakatali sa iyo, at sambitin, kung ito'y para sa akin, buksan mo ang daan, Diyos at kapalaran. Sa paggawa nito, nililinis mo ang enerhiya sa paligid mo at iniimbitahan ang tamang koneksyon na bumalik sa iyong buhay. Ang ikalawang ritual ay ang paggamit ng bigas at asin. Sa kulturang Filipino, ang bigas ay sagisag ng kasaganaan at ang asin ay proteksyon. Maglagay ng maliit na mangkok ng bigas na may kaunting asin sa tabi ng iyong pintuan sa magdamag. Pinaniniwalaang ito ay humaharang sa negatibong enerhiya at tumatanggap lamang ng dalisay na intensyon. Kapag ginawa mo ito, sinasabi mo sa universo, handa akong tumanggap ng biyaya ng walang kapahamakan. Isa pang makapangyarihang ritual ay ang pagsulat ng iyong paninindigan. Kumuha ng papel at isulat ang mga salitang ito, handa na akong marinig ang matagal nang hinihintay ng aking kaluluwa. Handa na ako para sa katotohanan. Handa na ako para sa kagalingan. Tiklupin ang papel at ilagay sa ilalim ng iyong unan. Sa pamahiing Filipino, ang inilalagay sa ilalim ng ulo, habang natutulog ay pumapasok sa panaginip at nakikipag-usap sa espiritu. Maaaring mapanaginipan mo pa ang mismong tinig na inihahandang bumalik. Sagrado rin ang mga ritual gamit ang tubig. Punuin ang isang baso ng tubig, hawakan ito sa iyong mga kamay, at sambitin ang iyong intensyon ng malakas. Pagkatapos, ilagay ito sa tabi ng iyong higaan. Naniniwala ang ating mga nakatatanda na sinisipsip ng tubig ang enerhiyang binibigkas at dinadala ito sa kaluluwa habang natutulog ka. Sa umaga, inumin ito ng dahan-dahan, alam na iniinom mo ang iyong sariling paninindigan at inaayon ang espiritu mo sa tadhana. At panghuli, magsalita ng malakas. Huwag kang matakot sa tunog ng iyong sariling tinig. Sa tradisyong Filipino, ang mga dasal at paninindigang binibigkas ng malakas ay may 10 ulit na kapangyarihan kaysa sa mga iniisip lamang. Tuwing umaga, sabihin ang mga salitang ito, ako'y bukas. Ako'y handa. Tiwala ako na dadalhin ng tadhana ang nakalaan para sa akin. Sa pagsasalita, hindi ka lamang nagpapatibay, ginigising mo rin ang iyong espiritu. Aquarius, maaaring payak ang mga ritual na ito, ngunit ang kapangyarihan nila ay malalim. Hindi lang sila kilos ng katawan, sila'y mga galaw ng kaluluwa. Sa pagsasagawa nito, nililinis mo ang iyong landas, binubuksan ang iyong puso, at inihahanda ang sarili para sa sandaling ibalik ng universo ang tinig na yayanig sa iyong kaluluwa. Ang pagbabalik ng enerhiya. Aquarius, ang enerhiya ay kailanman hindi naglalaho, ito ay nagbabago lamang, umiikot, at muling bumabalik. Gaya ng alon sa dagat na umaatras lamang upang bumalik na mas malakas, ganoon din ang enerhiya ng mga ugnayang hindi natapos. Ang minsang nanahimik ay ngayoy muling lumalapit, hinihila ng kamay ng tadhana. Marahil nararamdaman mo na ito, ang bigat sa hangin, ang mga biglaang alaala na pumapasok sa iyong katahimikan, ang alaala na sumisibol ng hindi inaasahan. Hindi ito pagiging sentimental. Ito ay paggalaw ng tadhana. Madalas sabihin ng ating mga nakatatanda, kapag bigla mong naalala ang isang tao, siya rin ay iniisip ka. Kapag may bigla ang pumapasok sa isip mo, ito ay dahil iniisip ka rin nila. Ang enerhiya ng pag-alala ay kapwa dumadaloy, nag-ugnay sa dalawang kaluluwa kahit magkalayo. Pinatutunayan ito ng tarot. Lumilitaw ang mga baraha ng muling pagkikita at paggising, tanda na nababasag na ang katahimikan. Ang Judgment card na nakita natin kanina ay lalo pang lumalakas. Gaya ito ng tunog ng trompeta na gumigising sa mga natutulog, tinatawag ang mga inilibing na damdamin, nagpapaalala sa iyo at sa kabilang kaluluwa na ang kwento ay hindi mananatiling tahimik magpakailanman.
Aquarius, ang pagbabalik ng enerhiyang ito ay hindi lamang tungkol sa isang tao. Ito'y tungkol sa banal na oras ng universo. Sa paniniwalang Filipino, kapag tunay na nakalaan para sa iyo ang isang bagay, babalik ito kahit gaano pa kalayo. Tinatawag natin itong tadhana. At kapag nagpasya ang tadhana, walang puwersa sa mundo ang makakahadlang. Isipin mo ang isang sinulid na nakatali sa dalawang puso. Sa paglipas ng mga taon, maaaring humaba ito, magkabuhol-buhol, ngunit hindi kailanman mapuputol. Ngayon, lalo itong humihigpit. Mararamdaman mo ito bilang hatak sa iyong dibdib, bigla ang bugso ng emosyon, o mga luha na dumadaloy ng walang dahilan. Ito ang kaluluwa mong kumikilala na may matagal nang hinihintay na paparating. Padadami ng universo ang mga palatandaan habang lumalakas ang enerhiya. Maaari mong marinig ang kanilang pangalan mula sa mga estranghero. Mas madalas mong makita ang mga lugar o bagay na nagpapaalala sa kanila. Maaari ka ring biglang matangay na silipin muli ang mga lumang mensahe, sulat o larawan. Bawat isa nito ay paghahanda ng universo sa sandali ng muling pagkakaugnay. Sa pamahiing Filipino, kapag may kaluluwang hindi mapakali, lagi itong makakahanap ng paraan upang bumalik sa taong nakatali dito. Maaaring sa pamamagitan ng panaginip, mga palatandaan, o mismong pagkikita, hindi titigil ang enerhiya hanggat hindi na ibibigay ang mensahe nito. At ngayon, Aquarius, papalapit na ang mensaheng iyon. Ihanda ang sarili sapagkat ang tinig na ipinangako ng tadhana ay hindi darating ng marahan. Darating ito na may bigat, may kapangyarihan, may katotohanan. At yayanigin ka nito. Ngunit gigisingin ka rin nito, palalayain ang iyong puso mula sa katahimikang matagal nitong pasan. Ang pagbabalik ng enerhiya ay hindi dapat katakutan. Ito'y dapat igalang. Sapagkat sa pagbabalik na ito, hindi lang tinig ang darating, kundi ang kagalingan, kalinawan, at ang mismong tadhana na matagal nang nais yakapin ng iyong kaluluwa. Kapag nagsalita ang tadhana, Aquarius, darating ang sandali na mababasag ang katahimikan, at muli mong maririnig ang tinig na akala mo'y nawala na magpakailanman. Maaari itong dumating ng biglaan, sa isang panaginip na tila tunay, sa tawag o mensaheng dumating sa perpektong oras, o maging sa katahimikan ng iyong espiritu kapag piniling buksan ng universo ang daan. Kapag dumating ang sandaling iyon, agad itong makikilala ng iyong kaluluwa. Ang tinig ay hindi lamang tunog. Ito'y alaala, damdamin at tadhana na nakapaloob sa bawat pag-alon. Gigisingin nito ang mga emosyon na inakala mong nalibing na. Bubuksan nito ang mga tanong na matagal mong pinatahimik. Yayanigin nito ang iyong kaluluwa sapagkat dala nito ang bigat ng lahat ng hindi nasabi. Sa kulturang Filipino, nauunawaan natin ang kapangyarihan ng tinig. Sabi ng ating mga ninuno, ang salitang binibigkas ay may buhay, nagdadala ito ng enerhiya na nananatili kahit matapos itong marinig. Kaya't ang mga dasal, awit, at bulong ng mga pangako sa ilaw ng kandila ay sagrado, hindi sila naglalaho, sila'y naglalakbay. At ang tinig na ito, Aquarius, ay hindi lamang mula sa isang tao, kundi mula sa mismong tadhana, nagpapaalala na ang nakatakdang bumalik ay laging makakahanap ng paraan. Marahil sa unang pagkakataon na marinig mo ito, bibilis ang tibok ng iyong puso. Manginginig ang iyong mga kamay. Aagos ang mga luha ng hindi mo inaasahan. Huwag kang matakot. Ang mga reaksyong ito ay tanda na kinikilala ng iyong kaluluwa ang isang bagay na sinauna, isang bagay na totoo. Hindi ito kahinaan, ito'y paggising. Tandaan mo ito, ang tinig ay hindi dumarating upang wasakin ka, kundi upang palayain ka. Maaari itong magbunyag ng mga katotohanang matagal mong iniiwasan, ng mga pagtatapat na hindi mo inaasahan, o ng mga paghining tawad na hindi mo inakalang darating. Mensahe, dala nito'y kagalingan. Dumadating ito dahil napagpasyahan ng universo na panahon na para sa pagsasara, muling pagkakaugnay, o panibagong simula. Aquarius, isipin mo ang napakaraming gabing nanalangin ka para sa kasagutan, ang mga sandaling humingi ka ng kaliwanagan sa langit, ang mga pagkakataong naisip mong baka katahimikan na lamang ang sagot na matatanggap mo. Ang pagbabalik ng tinig na ito ay tugon ng universo. Ito ang tulay sa pagitan ng iyong pananabik at ng iyong paggaling. Sa pamahiing Filipino, kapag muling nagsalita ang kaluluwa matapos ang mahabang katahimikan, ibig sabihin handa nang magsara o magbago ang siklo. Hudyat ito na ayaw na ng tadhana na ikaw lamang ang magdala ng bigat. Gumagalaw ang enerhiya, ibinabalik ang balanse. Kapag nagsalita ang tadhana, huwag kang tumakbo palayo. Salubungin mo ito ng may tapang, may pagbubukas ng puso, at may pananampalataya.
Sapagkat bagamat yayanigin ka nito, yaayon ka rin nito. Ipapaalala nito na hindi ka nakalimutan, na hindi ka invisible, na bahagi ka pa rin ng kwentong naisulat na bago ka pa man isinilang. Ang tinig ay hindi lamang kanila, ito ang alingaungaw ng iyong sariling kaluluwa, tinatawag kang muli pabalik sa iyong landas. At kapag narinig mo na ito, Aquarius, mauunawaan mo, ito ay hindi wakas. Ito ang simula ng kabanatang matagal nang inihahanda sa iyo ng tadhana. Aquarius, tinahak natin ang landas ng mga bulong ng tadhana, ang mga palatandaan sa iyong paligid, ang mga kwentong hindi natapos, ang mga mensahe ng tarot, ang karunungan ng pamahiin, ang mga ritual ng paghahanda, ang pagbabalik ng hindi mapakaling enerhiya, at ang sandali kung kailan ang tadhana mismo ay magsasalita sa pamamagitan ng isang tinig na yayanig sa iyong kaluluwa. Lahat ng ito ay hindi magkakahiwalay, sila ay mga sinulid ng isang dakilang disenyo. At ikaw, Aquarius, ay nakatayo sa gitna ng disenyong ito. Bawat panginginig na naramdaman mo, bawat panaginip na binuhat mo, bawat senyales na sumunod sa iyo, hindi sila aksidente. Mga kumpirmasyon sila. Ang universo ay hindi tahimik. Nagsasalita ito sa iyo, ginagabayan ka, inihahanda ka para sa sandaling magbabago ang lahat. Ito ang iyong oras. Ang katahimikang tiniis mo ay kailanman hindi kawalan, ito ang lupang tinaniman ng tadhana ng binhi ng iyong pagbabalik. At ngayon, ang binhing iyon ay umuusbong na, tumatayo upang salubungin ang liwanag. Ang tinig na muli mong maririnig ay hindi lang magpapaalala ng nakaraan, gigisingin ito ang iyong espiritu para sa hinaharap. Hindi lang ito pagbabalik, ito'y simula. Aquarius, magtiwala ka rito. Maniwala ka sa karunungan ng ating mga ninuno na nagturo sa atin na ang mga tinig mula sa di nakikita ay kailanman hindi basta nagkataon. Maniwala ka sa kapangyarihan ng tarot na nagkukumpirma ng matagal ng alam ng iyong kaluluwa. Maniwala ka sa sariling puso mo na matagal nang naghihintay, nananabik, at naghahanda para sa sandaling ito. Ngayon, tatakan natin ang paglalakbay na ito sa pamamagitan ng mga paninindigan, mga salitang may kapangyarihan, mga salitang kayang baguhin ang enerhiya, mga salitang maaari mong bigkasin ng malakas upang marinig ka ng universo. Sabihin mo sila ng dahan-dahan. Sabihin mo sila ng may pananampalataya. At hayaang lumubog ang mga ito sa iyong kaluluwa. Mga paninindigan para sa Aquarius. Ako'y bukas na tumanggap ng mga mensahe ng tadhana. Tiwala ako sa mga palatandaan, sa mga panaginip, at sa mga bulong na gumagabay sa akin. Ibinibitiw ko ang takot at tinatanggap ang tinig na gigising sa aking kaluluwa. Pinararangalan ko ang karunungan ng aking mga ninuno at ang pamahiing nagpoprotekta sa akin. Handa na ako para sa kagalingan, pagsasara, at panibagong simula. Naniniwala ako na ang nakalaan para sa akin ay laging babalik. Tinatanggap ko ang mga biyaya ng kaliwanagan, katotohanan, at muling pagkakaugnay. Tiwala ako sa banal na oras ng universo. Hindi ako nakalimutan, ako'y pinili ng tadhana. Lumalakad ako ng may tapang, pananampalataya, at bukas na puso. Aquarius, ulitin mo ang mga salitang ito tuwing nadidilim ng pagdududa ang iyong espiritu. Itanim mo sila sa iyong puso na parang apoy na kailanman hindi mawawala. Dahil kumikilos na ang tadhana, at malapit mo nang marinig ang tinig na matagal nang naghihintay sa katahimikan. At kapag dumating ang sandaling iyon, kapag narinig mo ang mga salita, kapag yumanig sa iyong kaluluwa ang katotohanan, tandaan mo ito, hindi ito tsamba, hindi ito pagkakataon. Ito ay tadhana. At ang tadhana, Aquarius, ay palaging para sa iyo.